choices of Bible characters. Pag-uusapan po natin dito ang iba't ibang Bible characters. Nung naunang opening, pinag-usapan po natin si Daniel. Pagkatapos si Zacchaeus naman, last week kay Pastor Leo, binahagi po sa atin ni Pastor Leo yung kwento ni Zacchaeus. Meron ba kayong mga bagay sa buhay na pinagsisisihan? O, wag niyo tingnan yung katabi niyo. Diba? Meron ba kayong pinagsisisihang nagawa ninyo? Alam ninyong hindi maganda yung nagawa ninyo. Parang sabi niyo, Lord, parang ganito gusto nyong gawin, no? Diba? Diba? Nung 90s may kanta, If only I could turn back time. Diba? Pero yung Tagalog version nun, kung maibabalik ko lang. Diba? Kung pwede ko lang ibalik, no? Yung lahat ng mga pag-isipan nyo po ngayon, yung mga pinaggagawa nating kalokohan. Diba? Tapos yung isipin ko, kung makakabalik lang ako sa time na yun, hindi ko yun gagawin. Kung makakabalik lang ako doon, ayoko yan, nakakahiya. Diba? Marami ho sa atin dito may mga pinagsisisihan. Taas kamay ng may mga pinagsisihan. Naghahanap ako ng walang pinagsisisihan eh. Yung mga bata, wala pang pinagsisisihan. Hindi pa nila alam kung anong ibig sabihin ng pagsisisi. Yan po pag-uusapan natin. Ano bang ginagawa natin kapag tayo ay nakagawa ng pagkakamali? Sino po sa inyo nagkamali na sa buhay? Taas kamay. Dami rin ha. Ano ho ang ginagawa natin pag tayo ay nakagawa ng pagkakamali? Si Adan at saka si Eva po, anong ginawa? Nagtago. Di ba? Adam and Eve, the man and his wife, hid themselves from the presence of the Lord God. Nagtago sila nung nagawa nila yung kasalanan na yun. Kinain nila yung prutas na sinabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin. Lahat ng puno dito, pwede niyo kainin lahat ng prutas, huwag lang ito. E naniwala sila sa ahas. Kayo ba naniniwala kayo sa ahas? Pakitingnan ng katabi. Tao yan, hindi yan ahas. Nagtago sila sa presensya ng Panginoon. Hinanap sila, where are you? Ang sagot nila, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked so I hid myself. Nagtago sila sa Panginoon. Pero hindi ka makakapagtago kay God. Akala mo yung ginawa mong mali, matatago mo? Pwedeng hindi alam ng magulang, pwedeng hindi alam ng asawa, pwedeng hindi alam ng mga anak, pero kitang-kita ka ni Lord. Sabihin mo sa katabi nyo, nakita ni Lord yan. Diba? Nakita ni Lord yan. So kung meron po tayong nagawang pagkakamali, isang bagay lang ang dapat nating gawin. Ang title po ng ating service ngayon ay Go Back to God. Pakisabi sa katabi, Go Back to God. Oo, go back. Yung iba ang sabi sa katabi, go to sleep. Parang patulog na no? Go back to God. Balik kaagad sa Panginoon. Huwag na tayong manatili sa ilalim, wag na tayong manatili sa kasalanan. Balik agad tayo kay Lord. Pag-uusapan natin ang kahalagahan ng repentance. 3 bagay. What is fake repentance? What is true repentance? At yung road to real repentance. At dito sa series na to, ang pinag-uusapan natin ay mga Bible characters. So ang karakter na bibida sa atin, sa ating service ngayon ay 2 karakter na mayroong iisang pangalan. Same name, same struggles, but different responses and different endings. Ito po si Judah at si Judas. Ang pangalan nila, pag tin-translate nyo po sa Hebrew, ay parehas lamang. Judah at Judas. Uunahin po nating pag-uusapan itong si Judas. Kilala po natin si Judas dahil pag sumasakay tayo ng jeep, nakikita natin yan sa mga placard ng jeep. Di ba? God knows who does not pay. Di ba? Si Judas ang una nating pag-uusapan. Judas Iscariot, ang sinasabi nila, ang ibig sabihin ng Iscariot, hindi ho yan ang apelido. Noong unang panahon po, wala pang apelido. Okay? Parang si Glock 9, wala siyang apelido.
Noong unang panahon, wala pong apelido. So, ang kinakabit sa pangalan mo, either yung pangalan ng tatay mo, o kung tagasang ka, o sinong kalahi mo. Ang ibig sabihin po ng Iscariot, sabi ng mga dalubhasa, is Judas of Kerioth. Yun po ay isang lugar sa tribe ng Judah. Basahin niyo po ang Joshua, nasa Judges na pala ako. So, nung Joshua po ang binabasa ko, nakita ko yung Kerioth. Isa yan sa mga na-conquer na lupain ng tribe of Judah. So, kung si Judas po ay galing sa tribe of Judah, ay galing sa Kerioth na pagmamay-ari ng tribe of Judah, malamang si Judas ay isang miyembro ng tribe of Judah. Mahalaga pong maisip ninyo na si Judas ay taga-tribe of Judah. Dahil yun ang nagdudugtong sa mensahe natin ngayong hapong ito. Okay? So, Judas, ang ibig sabihin po niyan ay Judah. At ang ibig sabihin ng pangalang Judah ay praise or thanks. Kilalanin ho natin si Judas. Sa John 12:4-5, sabi po, but Judas Iscariot, one of his disciples. Si Judas po ay isang disciple ni Jesus Christ. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi mong disciple siya ni Jesus, ano hong nakita niya? Nakita ho niyang nagpagaling ng may sakit si Jesus. Nakita ho niya si Jesus na nagpakain ng 5,000. Nakita ho niya si Jesus na nagparami ng tinapay at isda. Nakita ho niya si Jesus na naglalakad sa tubig. Nakita ho niya si Jesus na tinawag si Lazarus. Nakalibing na. Tinawag pa. Nakita po niya lahat ng pagmiminister, narinig niya lahat ng salita ng Panginoong Jesucristo. Isa siyang disciple. Pero kahit ganon, tingnan ninyo, he was intending to betray him. Nakikita niyo ba yun? Hindi porket linggo-linggo kang nagsisimba, loyal ka kay Kristo. Pakitignan po yung katabi niyo ulit. Tingnan lang, wala namang sasabihin. Di ba? Bakit? Tingnan nyo, binigyan tayo ng clue ni John. Okay? Ito po nangyari nung merong nagbuhos ng mamahaling pabango sa paa ni Kristo. Ang sabi po ni Judas, why was this perfume not sold for 300 denarii? Bakit hindi na lamang ibinenta ang pabango at ibinigay sa mga mahihirap? Bakit hindi na lang natin binenta ito at ipamudmod sa mga mahihirap? Kala mo naman may concern siya sa mahihirap. Sabi ho ni John, he said this not because he was concerned about the poor. Wala talaga siyang pake sa mahihirap. But because he was a thief. No? Magnanakaw siya. At he had the money box, he used to pilfer what was put into it. Kumukupit paunti-unti si Judas. So yung kasalanan po ni Judas, hindi lamang siya nag-umpisa na traidor na siya kaagad. Maliit lang po yung kasalanan, kumukupit pakunti-kunti. Sa mga natuto pong kumupit, huwag niya kayong magtaas ng kamay. Di ba pag kumukupit kayo ng mga barya-barya, later on, papel na pera na ang kinukupit ninyo. Bakit? Sin will take you farther than you ever wanted to stray. Cost you more than you ever dreamed that you would pay. Keep you longer than you ever thought you would stay. Pag tumikim tayo ng kasalanan, magdidire-diretso yan. At yun po ang nangyayari kay Judas. Sabi po ni A.W. Tozer, when men no longer fear God, they transgress His laws without hesitation. Susuwayin na nila ang utos ng Panginoon at hindi sila mag-aalinlangan. The fear of consequences is no deterrent when the fear of God is gone. Madali na lang tayong madapa, madali na lang tayong magkasala, madali na lang tayong magkakamali. Kung wala sa puso natin, wala sa buhay natin ang takot sa Panginoon. Pakitanong ang katabi mo, takot ka ba kay Lord?
Huwag niyo yung tanong na maayos po, hindi kayo nananakot na parang multo si Lord. Takot ka ba kay Lord? Takot ka ba kay Lord? May takot ba tayo sa Panginoon? Kasi kung may takot tayo sa Panginoon, hindi natin gagawin yung mga gagawin ni Judas. Nag-umpisa sa pakupit-kupit, eventually naging traidor. Di ba? Parang naalala ko po yung kanta nung, rock song to eh. Alam nyo ba yung kantang to? Nagsimula sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Alam nyo ba yun? Bisyo'y nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, ano sabi? Ang hirap tanggalin. Kabilin-bilin. Hindi ko nakakantahin ng buo. Pero nakikita niyo yung kwento nun, nagtikim-tikim ka lang nung una eh. Nagdire-diretso na. Di ba? Ano ibig sabihin nito? Yung iba po sa atin, kunyari, sa relasyon, mag-boyfriend, girlfriend, sinabi sa Biblia, you do not commit sex before marriage. Kinikilig kayo. Nagdampi yung mga braso ninyo habang patawid kayo sa EDSA. Gumano, no? Kinilig. May kuryente. Hinawakan ng kamay. Pagkahawak ng kamay, okay na. Sabi nung isa, nahawakan ko ng kamay mo. Pwede na akong umakbay. Aakbay na yan. So magkaakbay na sa mall. Saan tayo papunta? Sa sinehan. Di ba? Hanggang sa sinehan, kala mo kambal sila, hindi sila maghiwalay, oh. O pag upo sa sinehan, madilim. Nanakaw ng halik yan. Magkikis. Boom! Mabilis lang. Tapos sasabihin ng babae, ano ba? Tapos hahawiin yung buhok. Ano ba? Naka-ready pa. Di ba? Bakit ko ito kinikwento sa inyo? Step by the step lang yan. Bigla-biglang success yan. Di ba? Unti-unti lang yan eh. Inuunti-unti lang. Kunyari sa pornografiya. Sa pornografiya po, wala naman tayong alam sa porn. Yung mga kaklase mo nag-uusap ng bastos. Tapos nakita mo nagdo-drawing ng bastos. Tapos may dalang magazine na bastos. Tapos hiniram mo yung magazine. Hindi gumagalaw yung magazine. Naghanap ka ng BCD, naghanap ka ng DVD, nanood ka na, ayan na, nahook ka na. Ang kasalanan po, parang Tamagotchi yan. Ano yung Tamagotchi? Pag pinapakain mo, lalaki yan. Di ba? Ito po ang nangyayari, walang takot sa Panginoon eh. Kaya yung patikim-tikim sa kasalanan, nilamon siya ng buo. Ano pong nangyari kay Judas? One of the 12 named Judas Iscariot went to the chief priests and said, "What are you willing to give me to betray him to you?" Biruin mo, sa dami ng na-experience ni Judas kay Kristo, sa lahat ng power na nakita ni Judas na ginawa ni Jesus Christ, binalak pa rin niyang traidorin si Jesus. At lumapit siya sa mga kalaban ni Jesus Christ. At sinabi niya, anong ibibigay niyo sa akin? Para ibigay ko siya sa inyo. At anong tinimbang ho nila? 30 pieces of silver. 30 pieces of silver, barya-barya lang. Pero dahil ganid si Judas, dahil sakim si Judas, at dahil hindi niya kinikilala sa Jesucristo bilang Diyos, from then on, he began looking for a good opportunity to betray Jesus. Biruin mo, disciple ka ni Jesus, nakita mo na lahat ng miracles, narinig mo lahat ng turo niya, pero pinili mo pa rin gawin ang mali. Sa totoo lang po, hindi si Judas ang kalaban. Pag inisip po ninyo, tayo rin minsan may pagka-Judas din tayo eh. Alam mo ng mali, gagawin mo pa rin. Ano sasabihin natin? Magsusorry na lang ako. Magsusorry na lang ako kay Lord. Jesus, sorry po sa mga kasalanan ko. In Jesus' name we pray, amen. Kala mo nabura na. Di ba? Ganon po ang nangyari dito kay Judas.
kahit ho siya ay disciple na ni Jesus. Totoo pong nangyayari yan. Sa litratong ito, makikita po ninyo ang dalawang lalaki. Ito pong nandito ay isang sikat na evangelist. Kilala niyo po ba siya? Sino ho siya? This is Billy Graham. Kasama po niya ang isa pang sikat na evangelist. Pero baka hindi niyo siya kilala. Ang pangalan ho niya ay Charles Templeton. Magkaibigan ho sila, magkasabay ho silang nagsimula ng ministry. At one point, si Billy Graham po ay nahihirapan siyang intindihin yung salita ng Diyos. So nag-open up siya kay Charles Templeton. At si Charles Templeton po, sinabihan siya, hindi, aralin mo lang ang salita ni God. Okay, at nag-grow si Billy Graham. Nagkahiwalay ho sila, si Charles Templeton po nag-umpisang mag-backslide. At nung muli silang magkita, sabi po ni Charles Templeton kay Billy Graham, naniniwala ka pa rin ba dito? Ako kasi hindi na eh. Sabi ni Billy Graham, hindi ka pwedeng hindi maniwala. Sabi sa kanya ni Charles Templeton, hindi pwedeng naniniwala ka lang. Kailangan nakakakita ka ng proof. Nakikita nyo kung saan siya papunta? Eventually po, si Charles Templeton admitted that he does not believe in God anymore. Posibleng mangyari sa atin yon. At mahirap pag hinayaan nyo mangyari yan sa inyo. Sabi sa Hebrews 6, for in the case of those who have once been enlightened, have tasted of the heavenly gift, and have been made partakers of the Holy Spirit, kasama kayo, nagpapartake kayo sa samahan na ito, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, and then, pagkatapos nito, you've fallen away. It is impossible to renew them again to repentance. Bakit? Dahil alam mo na, binitiwan mo pa rin. Mahirap nang bumalik. Pag alam mo na, tapos tinalikuran mo pa rin si Jesucristo, mahirap nang bumalik since they again crucified to themselves the Son of God and put Him to open shame. Si Judas po ay gumawa ng mali. At alam niya, nung dinakip si Jesus, di ba nakipag-kiss pa siya kay Jesus? Sabi pa niya doon sa mga kasamahan ko, sinong ibebeso ko ha, kunin niyo ha. Jesus, kamusta na? Tapos dinakip si Jesus. Pagkatapos nun, nakonsensya kaagad si Judas. Sa sobrang konsensya po niya, tingnan ninyo, when Judas who had betrayed him saw that he had been condemned, he felt remorse. May matindi siyang naramdaman sa kanyang sarili. Remorse is pagsisisi. Remorse is, bakit ko ginawa yun? So binitbit ho niya yung mga perang binigay sa kanya at pumunta siya doon sa mga priest. Sabi niya, sa inyo na to. Binabalik niya. Ano pong binabalik niya? Sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Inosente yan. Inosente yan. Kaibigan ko yan si Jesus Christ. Ito ng pera. Binabalik. Anong sabi sa kanya? What is that to us? See to that yourself. Wala na kaming paki dyan. Wala naman na talaga silang paki. Alam niyo kung bakit? Nasa bingit na ng kamatayan si Jesus. Huhusgahan na siya nila Pilato. So wala na kaming paki dyan sa 30 pieces of silver. And he threw the pieces of silver into the temple sanctuary. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ni Judas, binato niya yung 30 pieces of silver. Wala, hindi siya kumuha ni isa. Samantalang nung una, willing siyang gawin ng lahat kapalit ng 30 pieces of silver. At this point, he threw the coins, he threw the 30 pieces of silver to the temple court. And then, anong ginawa niya? Nagpatiwakal po siya. He went away and hanged himself. Gusto ko maging sensitibo sa part na ito. Dahil alam ko po na maraming nagsastruggle sa pagtatangkang kunin ang kanilang buhay. At maraming iba't ibang dahilan po yan. Malapit sa aking puso yan dahil 7 beses ko pong ginawa yan. Ayaw po nating sabihin
na yung mga gumagawa nito ay kabarkada ni Judas. Yung mga gumagawa ho nito ay guilty. Ayaw po nating sabihin yun. May iba't ibang dahilan po ang mga gumagawa nito. Pero yung sa akin po, nung ginawa ko ito, ang akala ko wala na akong pag-asa. Ang akala ko, ubos na yung grasya ng Panginoon sa akin. Akala ko patapon na yung buhay ko. Nagulat na lang po ako, after ilang days, nagising ulit ako. Tapos nung bumalik na po yung memory ko, tsaka ko po naalala na sinubukan kong kunin, pinagtangkaan kong patayin ng aking sarili. Nung punto pong yun, nagdadasal ako, nakahiga ho ako sa kama ng ospital, sabi ko, umiiyak ako, sabi ko kay God, God, bakit hindi mo pa ako kinuha? Bakit hindi mo pa ako kinuha? Tapos pakiramdam ko ho, sa puso ko, pakiramdam ko, narinig ko ang Panginoon. At sabi niya sa akin, kasi hindi ako ang kukuha sa iyo. Yung kalaban ang kukuha sa iyo. Kaya hindi ka papatay. May pagkakataon ka pang magbago. May pagkakataon ka pang magbago. At yun ang hindi niyakap ni Judas. Tandaan nyo, si Pedro meron ding maling ginawa. Binigyan siya ng pagkakataon, nangingisda na lang siya, sinalubong siya ni Kristo, pinakain ng breakfast. Tinanong siya, Peter, do you love me more than this? 3 beses siyang tinanong. 3 beses niyang sinagot. At pagkatapos nun, naging maayos ang relasyon nila ni Jesucristo. May pagkakataon, hanggat may buhay, may laban. Hanggat may laban, may pag-asa. Huwag tayong maniniwala sa kasinungalingan ng kalaban na dead end na yan, huli mo na yan, tapos ka na. Hanggat buhay ako, hindi ako susukuan ng Panginoon. Kaya huwag na huwag mo siyang susukuan. Sana hindi tayo maging katulad ni Judas. Ito si Judas si Judas modern version. No? Bakit? Sabi ho ni Paul sa 2 Corinthians 7:10, for the sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret. Yung magsisisi ka at lalapit ka sa Panginoon, yun ang mahalaga. Kasi meron hong ganon and it leads to salvation. Pero meron pong sorrow of the world that produces death. And that's what happened. That's what happened to Judas. He succumbed to the lies of the enemy. He succumbed to his guilt. Kadalasan po yung kaaway, babatuhan kayo ng mga kasinungalingan eh. Hindi ka natitino. Ano ba? Sino bang gino-joke mo? Kitang-kita kita kagabi, nagloko ka. Wala ka nang magiging pagbabago. Pag kayo naniwala kayo doon, dead end talaga kayo. Katulad ng pagka-dead end ni Judas. Tandaan po ninyo, repentance involves sorrow for the act of sin. Remorse is sorrow for its consequences. Kadalasan po tayo natatakot sa parusa. Hindi natin nakikita yung weight ng kasalanan, yung problema ng kasalanan. A repentant person is sorry he sinned. Sorry, Panginoon, nagkamali ako sa harap mo. And then he goes back to God. Lumalapit siyang pabalik sa Panginoon. Whereas a remorseful person is just sorry he got caught. Huwag daw kayo magsosorry kung di naman talaga kayo sorry. Inaalala ko nung bata ako, tuwing araw-araw, Jesus, sorry po sa mga kasalanan ko. In Jesus' name we pray, amen. Tapos, kinabukasan gagawa ka ulit ng kasalanan. Tapos, sasabihin mo, Jesus, sorry po sa kasalanan. Parang ganun na sasabihin sa'yo ni Lord. Don't tell me you're sorry because you're not. You're only sorry because you got caught. Nahuli ka lang, kaya ka nagsosorry. Kailangan yung sorry natin real. Kaya,
tatanungin natin, what is true repentance? Ngayon, titignan natin yung kakambal sa pangalan ni Judas. Ninuno niya si Judah. Si Judah po ay ikaapat na anak ni Jacob sa unang babae. Sino yung una niyang asawa? Si Leah. Si Leah po ay ang unloved wife ni Jacob. Okay? Ang gusto talaga ni Jacob si Rachel. Kaya lang, dinaya siya. So ang napakasalan niya si Leah. Nanganak po si Leah ng 4. Sa ika-4 na anak niya, she praised the Lord. At yung praising ay thanking God. So pinangalan ho niya ay Judah o Yehuda. Si Judah po ay pinagpasalamat. 4 po ang naging anak ni Leah sa time na ito, si Reuben. Ang panganay si Reuben, pero wala na siyang honor, wala na siyang dangal. Bakit? Si Reuben po ay nakipagsiping doon sa concubine ng kanyang tatay. So wala na ho siya. Ang sumunod ho ay si Simeon at saka si Levi. Pero si Simeon at saka si Levi, pumatay po ng napakaraming tao sa Shechem. Wala na rin silang honor. So yung ika-4 na anak na si Judah, ang ngayoy tumatayong panganay. Ang ngayoy tumatayong marangal. Supposedly. Okay? Tingnan natin ang kwento. Madadaanan ho natin ang kwento ni Judah kay Joseph. Genesis 37, Joseph when 17 years of age was pasturing the flock with his brothers while he was still a youth, along with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought back a bad report. Sumbongero. Pakitingnan ko katabi ko, sumbongero. Sumbongero ka ba? Yung mga sumbongero pong kapatid, ayaw natin yan, di ba? Nagsusumbong, ayaw. Nasisisi dito yung isa. Sumbongero. Sabi dito, now Israel, Jacob, loved Joseph more than all his sons. Ito po ang pinakamali . Mali talaga na magkaroon ng favorite. Kaya ho, very imperfect ang family na ito. Hindi ko, kung magulang na ho kayo, kasi kami ho ng asawa ko ay wala pang anak. Kung magulang na ho kayo, dapat wala ho kayong favoritism. Hindi ho kayo pwedeng magkaroon ng favorite. Dapat pantay-pantay ang tingin sa kanila. Okay? Ano pong nangyari? Dahil meron siyang favorite, he loved Joseph more than his sons, ginawan ho niya pa ng sarili niyang coat, yung rainbow-colored coat, vari-colored tunic. So galit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya. His brothers saw that their father loved him more than all his brothers, and so they hated him. Ayaw nga nilang makipag-usap sa kanya. Then Joseph had the dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. Kasi ang panaginip ni Joseph, sasambahin siya ng mga kapatid niya. Isipin po niyo yun, epal ka na nga. Tingin na nga sa'yo ng mga kapatid mo, epal ka. Tapos magkikwento, na alam niyo ba na panaginipan ko, yuyuko kayong lahat sa akin? Isipin niyo kung gaano sila ka-bad trip sa kanya. Di ba? Ano ba to? Bida-bida to ha? Anong ginawa ng mga kapatid? Yung mga kapatid din po, hindi masyadong mabait. Tingnan niyo ito, 37:18-20. When they saw him from a distance and before he came close to them, nagplano sila. They plotted to put him to death. Ginusto ng mga kapatid ni Joseph na patayin siya. Here comes this dreamer. Now, let us kill him and throw him into one of the pits. Patayin natin, tapos itapon natin. Tapos sabihin natin sa tatay natin, kinain siya ng hayop. Dito papasok si Judah. Bumoses si Judah. Sa dami nilang magkakapatid, nagsalita siya. At tingnan niyong sinabi niya, what profit is it for us to kill our brother and cover up his blood? Anong mapapala natin kung papatayin natin at itatago natin yung kanyang pagkamatay at talagang dadanak ang dugo niya? Wala tayong mapapala dito. Alam niyong magandang idea, sabi ho niya sa kapatid niya, naiisip mo bang naiisip ko?
Palagay ko nga, parang bananas in pajamas lang. O anong naisip mo? Alam ko na, ibenta natin siya. Sell him and not lay our hands on him, for he is our brother, our own flesh. At anong nangyari? Nakinig ang mga kapatid niya sa kanya. Sinunod siya na mga kapatid niya kahit hindi siya ang pinakamatanda. Then some Midianite traders passed by, they pulled him up and lifted Joseph out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver. Barya-barya lang sa umaga. Binenta ang kapatid. Biruin ninyo, willing silang gawin ito. They brought Joseph to Egypt, yung pinagbentahan nila. At anong ginawa nito magkakapatid? Kinuha nila yung tunic or yung coat ni Joseph, pumatay sila ng male goat, nilublob nila yung damit ni Joseph doon sa dugo ng kambing, and they sent the varicolored tunic and brought it to their father and said, tingnan niyo itong mga magkakapatid na to, halangang bituka. Nilagyan ng dugo yung damit ni Joseph. Pumunta sa tatay, sabi niya sa tatay, Itay, sa palagay mo, kay Joseph ba to? Tapos, ginanyan yung damit to, puro dugo. Kay Joseph ba to? Is this your son's tunic or not? Alam nilang kay Joseph yon. Alam nila nangyari kay Joseph. Alam niyo ginawa nung tatay? Nagluksa. They brought the lies to the father, and the father was really heartbroken. Sinira niya yung kanyang damit. Sobrang sakit para sa kanya. Isipin niyo ko kayo yung magkakapatid. Nakita niyo yung tatay niyo matanda na umiyak. Anak ko, anak ko. Umiyak. Kayo mga magkakapatid, nag-trip-trip lang kayo. Sa palagay ko, kung makikita ko yung tatay kong iiyak ng ganun, tapos parang aatakihin sa puso, yung, hindi, joke lang, hindi pa siya patay, buhay siya. Di ba? Babawiin nyo eh. Pero iba to. Iba tong magkakapatid na to. Natiis nila na araw-araw nagluluksa yung tatay nila, and they just believed the lie. So much so that after 21 years, tanggap na nila na patay na si Joseph. They just believed their own lie. Naniwala sila sa sarili nilang kasinungalingan. Ibang klase tong si Judah. Bukod dyan, siyang may pasimuno niyan. Bukod dyan, may ginawa pa siyang isa. Si Judah po ay may mga anak. Si si Onan, at saka si Shelah. Si po ay married to Tamar. Hindi pa sila nagkakaanak, gumawa ng mali si namatay si si Onan ang pinalit. Nung unang panahon po, yung magkakapatid, silang sumasalo sa responsibilidad ng kapatid. So pag namatay yung asawa, papalitan ng susunod na kapatid. Si Onan din po, nawala na sa eksena at ayaw din niyang magkaroon ng anak kay Tamar. So isa na lang ang natitira, si Shelah. Sabi ni Judah kay Tamar, maghintay ka na lang. Pag malaki na yung anak ko, bibigay ko sa iyo. So pinalayas na po si Tamar. Isang araw, may kalokohan din itong si Judah, naghanap ng prostitute. Si Tamar, nagpanggap na prostitute, nakamaskara. May nangyari po sa kanila, pagkatapos para bayaran siya, binigay ni Judah yung kanyang signet ring, yung ibig sabihin ito ang simbolo na may babayaran ako sa iyo. Yung kanyang sinturon at yung kanyang tungkod. Pagkatapos, nung hinanap niya yung babae, hindi na niya makita. Dumating ang pagkakataon po na si Tamar ay nabuntis. At alam ng lahat ng tao na si Tamar ay merong asawa. Pero dahil namatay na yung kanyang mga asawa, bakit siya nabuntis? Paano siya nabuntis? At sa law nila, dapat kong patayin, i-stone to death si Tamar.
At nung sumugod doon si Judah, bilang siya yung father-in-law, sumugod siya doon. Sabi niya, ano nangyari dyan? Nako, yan talagang babae yan, wala akong maasahan dyan ha. Hindi, drama lang po yun. Pinakita ni Tamar yung mga bagay na iniwan ni Judah sa kanya. At sinabi niya, itong pinagbubuntis ko, galing sa lalaking ito. Sinong may-ari nito? Alam niyo nangyari kay Judah? Napahiya siya ng sobra. Napahiya siya ng sobra, sabi niya, she is more righteous than I. Huwag niyo siyang husgahan. Higit na mas matino siya, higit na mas mabait siya, higit na mas tama siya kaysa sa akin. Nakita ni Judah yung karumihan ng kanyang buhay, yung kamalian ng kanyang buhay, at alam niyang napahiya niya ang kanyang pamilya. So inako niya yung responsibilidad and he did not have relations with her again. Fast forward tayo. 21 years after nilang ibenta si Joseph, nagkaroon ng famine. Kinailangan nila ng pagkain. Ang sabi, sa Egypt may pagkain. Merong, ano ba yung pinamimigay natin kapag nung pandemic? Ayuda. Sa Egypt may ayuda. So punta ho sila. Punta ho sila sa Egypt. Hindi nila alam yung kapatid na binenta nila na ang nasa isip nila patay na, doon naghahari sa Egypt. So nung nakita ho sila, anong ginawa? Pinagbintangan silang mga espiya. Sabi ni Joseph, hindi nila alam na si Joseph, sabi ni Joseph sa kanila, ipapakulong ko kayong lahat, mga espiya kayo. Spy kayo, no? Spy kayo, no? Naku, mga pala sila, pogo, hindi, joke lang. Spy, mga spies. So, anong sabi? Nagmamakaawa sila, wag niyo po kaming ikulong. Sabi ni Joseph, binilang niya yung mga magkakapatid eh. Sabi niya, ilang kaya tong mga magkakapatid na to? Sabi niya, meron pa kayong kapatid? Meron pa po, may bunso kami. Okay, dalhin niyo dito yung kapatid niyong bunso. At para babalik kayo, ikukulong ko yung isa sa inyo. Ang pinili niyang ikulong, si Simeon. Oh, okay? So, ang leader na ng magkakapatid ay si Judah. Biruin mo kayo si Judah. Uuwi kayo ng bahay ninyo, sasabihin nyo, Daddy, -1 ulit tayo. Di ba? Isipin ninyo, nakita niya yung paghihinagpis ng tatay niya nung nagkunyari silang patay si Joseph. Tapos ngayon, pupuntahan mo yung tatay mo, Daddy, nabawasan na naman tayo ng isa, na-evict. Big brother yan. Di ba? Daddy, wala na si Simeon, nakakulong. Isipin niyo yung bigat sa puso ni Judah. At nang magkakapatid, tingnan niyo, sabi nila, truly we are guilty concerning our brother. Nung nalaman nilang ikukulong sila, anong sinabi nila? Mali tayo dito. Pinaparusahan tayo, pakaparusahan to kasi nagsinungaling tayo eh. Inapin natin si Joseph, naaalala ko, umiiyak si Joseph nung binenta natin eh. Patay tayo dito, yun ang sinasabi nila. Na pinarusahan na tayo. Biro yun, 21 years. Parang kinalimutan na lamang nila yung ginawa nila. Ngayon lahat yun bumalik sa iyo. Pag kayo na guilty, ganun talaga. Pag nalaman nyo, pag hinayaan ng Panginoon na maramdaman ninyo yung guilt, kahit matagal nang nangyari yan, masakit sa puso. Sino dito na guilty na? Nako, konti pa lang. Manda kayo ngayon. Pagigiltihin natin kayong lahat ko. Na-guilty po. Sabi ni C.S. Lewis, a man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. Hindi mo masasabing baluktot ang isang bagay kung hindi mo alam kung ano ang tuwid. At sila po, alam nilang may mali silang ginawa. Kahit na nung unang panahon, wala silang konsensya.
Sinabi po ni Paul sa Romans chapter 1, since the creation of the world, His invisible attributes, eternal power, divine nature have been clearly seen. Nakikita ng lahat yan, pero pinili nating tumalikod sa Panginoon. Huwag niyo pong sabihin na masama kasi talaga siyang tao. Hindi. Alam niya ang mabuti at masama. Pinili lang niya yung masama. Parang silang magkakapatid po. Parang tayo rin. Sino dito nagkasala na? Taas kamay. Parang ayaw nyo ng question na yon. Gusto nyo English? Who among you have sinned? Maraming mga hindi sinners dito, ha? Ulitin ko lang po, sino dito nagkasala na? Ayan, tumaas na yung kamay nila. Alam po natin pag may mali tayong ginawa. Alam nilang may mali silang ginawa. So nung dumating sila kay Jacob or Israel, si Judah ang nakipag-usap. Ang sabi po ni Judah, send the lad with me. Padala mo na sa amin si Benjamin. Isasama ko si Benjamin para hindi tayo mamatay sa gutom. Isama mo na siya para makabili na tayo ng pagkain at mabalik namin sa inyo yung anak nyo. I myself will be surety for him. You may hold me responsible for him. Anong nakita niyong pagbabago kay Judah? Tingnan ninyong maigi. Si Judah mismo willing ibenta si Joseph. Pero sa pagkakataong ito, sabi niya, papagitna ako. Hindi ko hahayaang hindi maibalik sa iyo si Benjamin. Ako ang sisihin mo pag hindi nakabalik si Benjamin. Let me bear the blame before you forever. So kahit naghihinagpis si Jacob or Israel, hinayaan niyang kunin ng kanyang mga anak si Benjamin. Pagdating nila ng Egypt, nagkainan sila, nagsayahan sila, etc., etc. Anong ginawa ni Joseph? Nilagay ni Joseph ang kupita doon sa sako ni Benjamin. Tapos nung pauwi na sila, pinahabol niya. Pinahabol niya sa mga sundalo niya. Sabi, may magnanakaw sa inyo. Ayaw natin sa magnanakaw. Ayan, ano nangyari? Pagbukas, naandun ang kupita sa sako ni Benjamin. May ginawa bang mali si Benjamin? Wala. Hindi ho siyang kumuha. Si Joseph po ang nagpalagay ng kanyang kupita doon sa sako ni Benjamin. Ngayon, nangatog yung mga magkakapatid. Sabi ni Judah, what can we say to my Lord? What can we speak? How can we justify ourselves? God has found out the iniquity of your servants. Ibig sabihin, nagsisisi kami, grabe kasalanan namin. Behold, we are my Lord's slaves, both we and the one in whose possession the cup has been found. Alipin mo kami, pero sorry, hindi namin to alam. Sabi ni Joseph, far be it from me to do this. The man in whose possession the cup has been found, siya lang ang magiging alipin ko. Lahat kayo uuwi. Pati yung unang kapatid na kinulong, iuwi nyo na. Pero itong bunso nyong kapatid, dito lang siya sa akin. Magiging alipin ko siya. Ano sa palagay nyong ginawa ni Judah? Tandaan nyo, sinabi ni Judah sa tatay niya, hindi ko hahayaan. Ipaglalaban ko yan. Anong nakikita natin? Kinausap ni Judah yung prime minister. Hindi pa niya alam na si Joseph yon. Kinausap niya at kinwento niya yung kanilang buong buhay. Yung buong buhay nila, kinwento niya doon kay Joseph. Ngunit sa kwento na yun, ang naging bida ay ang kanyang pagmamahal at pag-aalala sa kanilang ama. Sobrang mahal ni Judah yung kanyang ama na ayaw niyang makita ito na iiyak katulad nung umiyak siya kay Joseph. Ayaw niyang saktan ang kanyang ama. Ayaw na niyang makitang maghirap yung kanyang ama. May nagbago sa puso niya. Kaya willing siyang pumagitna. Sabi niya, please, let your servant remain instead of the lad, a slave to my Lord.
wag na siya. Bossing, wag na siya. Ako na lang. Ito ay paboritong anak na si Bobby. Ito ay ang paboritong anak na si Benjamin. Si Reb. Ako na lang ang ikulong mo. Ako na lang ang alipinin mo. Wag siya. How shall I go up to my father if the lad is not with me, for fear that I see the evil that would overtake my father? Nakikita niyo yung pagsisisi? He took full responsibility. Sabi po ni John Calvin, true repentance is displeasure at sin, which along with love and desire for righteousness arises out of fear and reverence for God. That fear and reverence for God is only possible if we truly know God. If we love God with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. May nagbago sa puso ni Judah. Kaya willing siyang isaalang-alang yung kanyang buhay, kapalit nung kanyang kapatid, para hindi masaktan yung tatay nila. Nakikita niyo yung relasyon nito sa ating buhay? Pag pinipili nating magkasala, iniisip ho ba natin kung anong mararamdaman ng Diyos Ama? Iniisip ho ba natin kung gaano kasakit sa Panginoon? Nagagawa tayo ng kasalanan, samantalang binigay niya lahat-lahat para sa atin? Magkaiba po yung nagsisisi lang at saka yung pinagsisisihan mong gumawa ka ng kasalanan sa Diyos. Tingnan ninyo, fake repentance, meron kang nararamdaman, feelings, remorse, pero walang nagbago sa'yo. Lord, sorry, pero bukas gagawin mo ulit. Wala, hindi totoo yan. Regret with no return. Hindi ka na kasi makakabalik. Gives up and doesn't see God. Wala, lumalayo ka lalo kay Lord. Nilalayo mo nang nilalayo yung sarili mo kasi nahihiya ka. Alam mong mali yung ginawa mo. That leads to death. Hindi ho yun true repentance. Dahil ang true repentance po, a change of heart leading to a change of behavior. May nagbago sa puso mo, may nagbago sa isip mo, magbabago ang buhay mo dahil tunay kang nagsisisi. You return to God. Bumabalik ka sa Panginoon, hindi ka tumatakbo palayo. Huwag kang lalayo kay Lord. Takbo ka pabalik sa Kanya. It doesn't give up because of God. Si God mismo ang magbibigay ng gana sa'yo and it leads to life. Alam niyo pong nangyari kay Judah? Nung mamamatay na po ang kanilang tatay, si Judah po ang binigyan ng blessing. Ang sabi, your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's son shall bow to you. The scepter shall not depart from Judah. Ang ibig sabihin po niyan, lagi kang maghahari. Lagi kang maghahari. And to him shall be the obedience of the peoples. Susundin ka ng mga tao. Si Judah po at ang tribe of Judah led the procession going out of Mount Sinai. Sila po ang laging una sa pila. Si Caleb from the tribe of Judah claimed Hebron. At yung Hebron po ay tahanan ng mga hari kung saan tumira at naging unang hari si Haring David. Tribe of Judah po siya. They always went up first in line of battle during conquests. At yung Davidic line, David and all the kings, which leads to Jesus, is from the tribe of Judah. Nakita niyo po ang pagbawi ng Panginoon sa kwento nila? Si Judah, loko-loko to nung bata eh. Pero tignan mo ngayon, yung honor. Sa lahi ni Judah lumabas ang tagapagligtas ng sanlibutan. Anong sinasabi sa atin noon? Hindi po katapusan ng ating buhay kung tayo'y nadapa. Dahil kung tayo'y pupunta kay Lord, magbabagong buhay, magbabagong direksyon, kaya niyang ibahin ang takbo ng kwento ng buhay natin. Bago natin pag-usapan ang huling punto, mabilis na lamang ho ito.
Pakikinggan natin ang kwento ng isang taong malapit po sa amin dahil sila po ang aming accountability partner. Pakinggan po natin ang tunay na kwento ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Joy Sunga. Joy, pwede mo bang ikwento sa amin ang kwento mo? Since my youth, I've tried my best to live a morally upright life. I stayed away from vices, gimmicks, and romantic relationships. On the outside, I have convinced myself and others that I wouldn't stray from the good path. I didn't realize that I had such prideful confidence in my own faith that I believed I would never commit any huge sin in my life. But finally, that time came when I would be struggling with one of those sins. I fell into an adulterous relationship. I came up with so many excuses to continue seeing this person. I even had the audacity to tell God, "Bigay mo na sa akin to, Lord. My whole life, I've tried to be good. This time, I just want to follow my heart." But even then, I fully knew that I was in sin. I stopped attending church, praying, and reading the Bible. I avoided seeing my Christian friends and even refrained from saying the name of God. For about a year, guilt and shame ate me up. I couldn't sleep well and function properly at work. I couldn't even recognize myself anymore. Many times I wanted to break off from the relationship, but the bondage of sin was so strong, and I believed the lie of the enemy that even if I did break it off, I will have nowhere to go because God will never take me back after all that I did. For someone who just followed her heart, that was the worst, darkest, and most shameful time of my life. I experienced firsthand what Jeremiah 17 says. "Cursed is the one who draws strength from mere flesh and whose heart turns away from the Lord. The heart is deceitful above all things." But the depth of God's love and mercy was beyond all my thoughts and understanding. It was only by His grace that I found myself one night begging Him to take me out of the darkness that I was in. That same night, as I slept, I had a dream. In my dream, I was walking on a narrow path, then midway, I slipped and fell over a cliff. Facing the fear of death, in my dream, I called on the very name that I had long been avoiding. I called on Jesus to save me. Then a man with wings suddenly appeared, caught me in midair, and then carried me to safety. He said he watched me the entire time I was walking, and that his eyes were on me even as I fell. He said, "You are safe now. Don't worry, no one saw your fall. I covered everyone's eyes." When I woke up, my pillow was already soaked in tears, and I bawled like a child. I then understood the gravity of my sin, and I felt so unworthy of saving. I couldn't understand how God would reach out to someone who willingly turned away from Him. I realized that even as I sinned, He never left my side. On my knees, all I could say was, "Please forgive me, Lord." It was not without struggle, but God gave me the courage to break off from that sinful relationship. Despite this, I still felt shameful and broken beyond repair and believed the enemy's lies. I thought God would never allow me to get married nor have a family of my own, and that He would no longer use me for His kingdom because of my filthiness. I couldn't understand why, after asking for God's forgiveness, I still couldn't forgive myself. But God answered that question one Sunday when my mom invited me to CCF with her, and the Lord's Supper was being celebrated in service that day. I didn't take any of the elements. I just listened in awe as I heard the gospel again, like it was the first time. Jesus gave His body to die on the cross to pay for the penalty of my sins,
past, present, and future. I was reminded of the truth that I had forgotten, that God's forgiveness is a gift, that none of my efforts would make me deserving of it, but all I needed to do was receive it through Christ. So that day, I sincerely prayed to receive God's forgiveness. And as I did that, only then was I able to forgive myself as well. Slowly but surely, God removed the shame in my heart. He gave me the courage to be accountable to my mom and my singles D group, who embraced me and listened without judgment. I started attending church again, and 3 years later, after seeking God's guidance through prayer and fasting, I started serving again. God also graciously blessed me with a loving, God-fearing husband, AC, whom I have been faithfully married to for almost 12 years now, only by God's grace. Praise God. We have also been blessed to be part of an amazing D12 family under Pastor Omar and Nikki Aguilar. During the pandemic, God opened opportunities for me to serve through a donation drive and lead weekly online devotions with family and relatives. All these were only through His grace and the empowerment of the Holy Spirit. There are still times the enemy would try to tempt me into thinking ungodly thoughts. In 2023, when we had 2 consecutive miscarriages after 9 years of praying for a child, I was tempted to think that my infertility was punishment for my past sin. But God continuously reminds us that He is sovereign. He gives and takes away based on His grace and overflowing love, not based on our performance. Though we still don't have children of our own, God has given us the amazing gift of being spiritual parents to a set of couples in our own D group. Today, I am still an imperfect person, and even in our marriage, we still face challenges. But whenever we fail, we run to Jesus, repent, seek godly advice, and believe in our hearts that He who began a good work in us will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Philippians chapter 1, verse 6. Truly, no sin is too great for God, and in Jesus, no person is beyond repair. 1 John chapter 1, verse 9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. I am Joy Sunga, once covered in sin and shame, but now covered and cleansed by the powerful blood of the Lamb. To Him be all glory and praise. Pagpatuloy ho natin ang ikatlong punto. Ang ikatlong punto po is the road to true repentance. Sabi po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kanina ho nagtanong ako, sino ditong nagkasala? Taas kamay. Okay. Totoo po ang sinasabi ng salita ng Diyos. All have sinned and fall short. Ako po 2 taas na nakataas yung kamay ko. Fall short of the glory of God. Lahat po tayo may pagkakamali. Lahat po tayo may pinagsisisihan. Lahat po tayo may regrets. But, may grace ang Panginoon. Sinabi ko sa Ephesians 2:8-9, by grace, you have been saved through faith. Kung kayo ay tunay na mananampalataya sa Panginoon, may kaligtasan. And that is not of yourselves. Hindi kayo yang gumagawa niyan. It is the gift of God. Handog ng Panginoon sa atin. Not as a result of works, so that no one may boast. Until we realize na hindi natin kayang ayusin yung ating mga sarili, hindi tayo pupunta sa Panginoon at susuko sa Kanya at sasabihin, Panginoon, hindi ko kaya. Kailangan kita sa buhay ko. Kung kayo ay nagkamali, pwede kayong lumapit sa Panginoon. Ilang beses na po akong nagkamali. Ilang beses din po akong lumapit kay Lord at napaka-gracious niya.
Sinabi po ni Isaiah, let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts, and let him return to the Lord. Magbalik loob ka. Kahit nagkamali ka, bumalik ka kay Lord. Kahit nadapa ka, bumalik ka kay Lord. Pag nadapa ka, bangon lang. Pag meron kang nagawang mali, takbo kay Lord, mag-sorry kay Lord. Huwag kang magtago kay God. Lumapit ka kay God. And He will have compassion on you. And to our God, for He will abundantly pardon. Bangon lang. Huwag ka manatili sa baba. Huwag mong ibigay ang panalo sa kaaway. Lumapit, tumakbo, kumapit tayo sa Panginoon. Nasa Kanya ang tunay na pagbabago. Nasa Kanya ang awa, nasa Kanya ang grasya, nasa Kanya ang pagmamahal. Bakit ko kayang sabihin ito sa inyo? Dahil marami ako naging pagkakamali. Pero lumapit ako muli sa Kanya. Kaya huwag mong iisipin na yung nagawa mo, hindi makakakalapit kay Lord. Walang nakakapigil sa taong willing lumapit at sumuko sa Panginoon. Hindi kayo mapipigilan ng kaaway. Pag sinabi niyo, Lord, gusto kong sumuko sa iyo. Gusto kong ibigay ang buhay ko sa iyo. Kakatagpuin ka ni Lord. At ipapakita sa iyo ni Lord ang kapangyarihan niya. Kaya niyang baguhin ang takbo ng kwento ng buhay natin. Bakit? Sinabi ho sa Hebrews, we do not have a high priest who cannot sympathize on our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, and yet without sin. Alam niya yung paghihirap natin. Alam niya yung laban natin sa kasalanan. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace. Lumapit tayo sa Kanya so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Ang daan para dito ay kay Kristo. Walang ibang daan. Si Kristo lang. John 14 verse 6 said, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me. Walang ibang daan, kay Kristo lang. Ilang beses ho akong naligaw sa aking buhay, ilang beses ho akong nagkamali, ang daming ko pong ginawang mali. Hindi na nga ho dapat ako talaga binibigyan ng awa eh. Pero nung nag-reflect ho ako sa pagmamahal ng Panginoon, nung nag-reflect ho ako sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng maraming tao, sumulat ho ako ng isang tula o spoken word na gusto kong ibahagi sa inyo. Pagpasensyahan nyo na po. Ire-ready ko lang yung papel kasi baka makalimutan ko. Naghanap ako ng maraming pag-ibig eh. Isang araw nakilala ko ang tamang pag-ibig sa tamang panahon. Malawak niyang binuka ang dipa ng kanyang mga braso. Yayakapin ako na parang ako'y aso, siya'y aking amo. Sa lawak ng pagitan ng kaliwa at kanan, sabi niya sa akin, akin ang lahat ng sakit. Ako'y iyong pagbigyan. Bakit, kako? Mahal kita. Yan ang sagot ko. Ipinagtaka ko ang pag-ibig ng taong ito at tinanong ko, ikaw na ba ang tamang pag-ibig sa tamang panahon? Sabi niya, ako ang tamang pag-ibig sa habang panahon. Hindi mo man ako mahal, ay minahal na kita noon. Na para bang wala akong inaasam at hinihintay na makita. Kundi ang mapansin mong narito ako, nagmamahal, hindi lang sa salita. Hinihintay kong umuwi ka sa aking bisig, sa lawak
ng kaya kong ibigay na pag-ibig. Kasama mo ako sa tuwing ikaw ay nasasaktan. Kasabay mo akong ngumingiti sa bawat kasiyahan. Nais kong linisin ang lahat ng sayo. At ibigay sa iyo ang akin. Ang lahat ng akin ay iyo. Sino ka? Nagmatapang akong tanungin siya noon. Ako si Jesus. Ang tamang pag-ibig sa habang panahon. Ang imbitasyon ng Panginoon sa inyo ay malinaw ngayong araw na ito. Malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi ko alam kung anong kadiliman ang pinagdaraanan ninyo sa inyong buhay, pero nakabuka ang kanyang mga braso at handa niya kayong tanggapin. Handa niya kayong yapusin. Handa niya kayong yakapin. Ang grasya ng Panginoon ay makapangyarihan, kayang magbago ng buhay na sinira ng kasalanan. Ang tanong, susuko ba tayo sa Kanya? Tatanggapin ba natin yung pagmamahal na inaalok niya na hindi maiaalok ng kahit sino sa mundong ito? Ang Panginoong Hesukristo, minahal ako sa pinakamarumi at pinakapangit na bahagi ng aking buhay. Kaya niya rin gawin yun sa inyo. Kaya ho niyang baguhin ang takbo ng kwento ng buhay ninyo. Pero kailangan ho nating sumuko. Kailangan ho nating bitiwan yung mga hindi para sa Kanya. At kakapit tayo sa Kanya lamang. Aanyayahan ko kayong lahat na pumikit at yumuko. At sa puntong ito, kung meron man po dito na kinakausap ng Panginoon ngayon at sinasabihan kayo ni Lord, ito na ang araw, isuko mo na. Ito na ang araw. Alam ko ang mga mali mong ginawa. Yan ang sinasabi ni Lord. Alam ko ang mga pagkakamali mo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay mahal kita at inialay ko ang aking buhay para sa iyo. Kailangan nating sumuko, mga kapatid. So sa araw na ito, kung meron mang sinasabi sa iyo ang Panginoon, maramang pinapaalalahanan ka sa mga pagkakamaling tinatago mo, sa mga kasalanang hindi mo pa pinagsisihan, o sa hindi mo pagtawag sa Kanya bilang Diyos, Master, Lord, and Savior. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayong araw na ito na gumawa ng napaka-importanteng desisyon. Ang desisyon na sumuko sa Panginoon natin at ating tagapagligtas. Panginoon, kung meron mang isa dito sa mga taong nakikinig ngayon na kinakausap mo at sinasabihan mo at iniimbitahan mo na buksan ang pintuan ng kanilang puso at tanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas, mangusap ka ngayon sa kanila, O Diyos. Kaya mong baguhin ang buhay nila. Ngayon, kung narinig mo ang tinig ng Diyos sa iyong puso, at alam mong ito na ang araw ng iyong pagsuko sa Kanya, maaari bang imbitahan kitang tumayo para mapagdasal kita? If you think today is the day that you
will surrender to the grace and love of Jesus Christ. Stand on your feet and receive the forgiveness of Jesus Christ. Hindi ko kayo pinipilit tumayo. Yung pagtayo nyong yan ay desisyong ginagawa nyo sa inyong puso't isip. Sinasabi nyo sa Panginoon, ayoko nang magkunwari. Magsiseryoso na ako sa iyo, Panginoon. Isusuko kong lahat ng ito. Isusuko kong lahat ng pagkakamali ko. At mabubuhay ako para sa iyo. Panginoon, alam mo ang mga puso ng mga taong tumayo ngayon. At dasal kong katagpuin mo sila ngayon. Kahit yung mga nanonood sa amin online. Kausapin mo sila, Lord. At ipaalala mo sa kanila na dahil dumanak ang iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng aming mga kasalanan ay hinugasan mo na. Burado itong lahat. Kami ay pinatawad. Kami ay pinalaya. Kami ay pinalakas. Kami ay minamahal. Kami ay tinatanggap ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sa iyo ang buhay namin, O Diyos.